Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, Feb 25, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Boracay, nasa ika-6 na pwesto sa Best of the Beaches sa Asia. Pasig City LGU nakatanggap ng $1 million grant mula sa Bloomberg. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato, tinukoy na nasa likod ng malawakang EJK sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos nagsimula ng manligaw sa posibleng maging kandidato nito sa 2028 presidential elections. PNP nakaalerto sa 40th anniversary ng EDSA People Power. Mahigit sa 13,000 pulis ipinakalat. At vlogger na nagsuot ng PNP uniform, inaresto habang kumakain at nagba-vlog sa isang hotel sa Pasay City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, pasok ang White Beach ng Boracay sa ika-6 na pwesto sa Best of Best Beaches Asia ng TripAdvisor sa taong 2026 na nagpatibay sa reputasyon nito bilang premier global destination. Kinilala ang Boracay White Beach sa powdery white sand o malambot na puting buhangin nito, kulay asul na tubig at stunning o kamanghamanghang paglubog ng araw, kaya isa ito sa top choice para sa swimming, snorkeling and dining. Sa isang pahayag, kinilala ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagsisikap ng mga tourism workers sa sikat na isla ng Boracay. Nakuha naman ang Banana Beach ng Thailand, ang unang pwesto sa listahan. Kasunod ang Keling King Beach sa Indonesia. Pangatlo at pang-apat ang Radhanagar Beach at Palolem Beach sa India, habang ang Mirisa Beach sa Sri Lanka ang bumuo sa top 5. Pero pang-anim na lang ang Boracay. Hindi maganda ito, no? Good news, pero dati top number one ang mga beaches dyan sa Boracay, di ba? Baka nagkadayaan. Chairman, ikaw. Baka may dagdag bawas. Kasi hindi ko maubos maisip na pang-anim lang eh. Dahil nakikita naman natin yung ibang beach sa ibang mga kalapit nating bansa. Hindi ganoon, kumpatsero. Hindi, ibang-iba talaga sa Pilipinas. Di ba? Yung sinabi niyan. Babawi. Botohan uli, mag-recount. Recount. 6:09 na umaga, naselyuhan ng Pasig City ang $1 milyong na grant mula sa Bloomberg Philanthropies. Ito'y makaraang pangalanan ang Floating Parks Initiative ng lungsod bilang isa sa top urban innovation sa buong mundo.
Isa ang Pasig City sa 24 na global winners na napili mula sa mahigit 630 aplikante mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa 2025-2026 Mayor's Challenge na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan na nagpapanukala at nagpapilot test ng innovative ideas para mapabuti ang mahalagang serbisyo sa mga residente. Napagalamang 25 mga lungsod sa Pilipinas ang lumahok sa kompetisyon, ngunit tanging Pasig City lamang ang nakalusot sa top 24. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, ang kanilang winning plan ay nakasentro sa pag-transform sa flood-prone waterways bilang floating parks na abot ng 700 square meters at mayroong modular circular platforms at converted barge na kayang magsakay ng hanggang 250. Bukod sa $1 million grant ay makakatanggap din ang Pasig City ng operational support para sa pagsasakatuparan ng naturang plano na inaasahang maisa sa pinal at masisimulan sa mga susunod na buwan. Alas 6:10 ng umaga, maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha, gising na ba kayo? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon ay missing Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagpasimuno sa malawakang extrajudicial killings sa bansa. Sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court, direktang pinangalanan ni ICC Prosecutor Edward Jeremy si Duterte at De La Rosa Na ano? bilang pasimuno Ba? ng EJK sa mga umano'y drug suspect, high-value targets at maging sa mga minor de edad. Nako yan na, nabanggit na mismo si Senator Bato. Inilatag din ni Jeremy sa ICC ang pagpatay sa 14 na umano'y high-value targets, murder at attempted murder sa 45 individual sa kasagsagan ng Oplan Tokhang. He does so, Your Honours will note the nonchalant, casual manner in which he draws his finger across his throat. Let's play the video. Wala akong ako talaga ang wala akong maipagyabang. Kaya ginadaan ko na lang sa extrajudicial killing. And in this Tingnan mo, ang ginagamit pala ngayon ay mismong mga talumpati, mga statements. Mga statements, salita mismo ni Digong, ni Mayor Digong. Yan, nako. Yun ang sinasabi natin pagkakataong kumbatsero, ang mga public statements kahit na wala pang direct order, yung public statements ay parang order din Parang order din yun Tapos lalo galing sa isang sitting president. Yun ang dating nun sa mga nakatatanggap ng ganung mensahe. No? At yun ang ginagamit. But of course, nasa sa ICC pa rin kung paano nila yung mga judges kung paano i-appreciate. Pero yung prosecutor, yun ang tingin nila talaga. No? Yun ang appreciation ng prosecution. Yun ang nga sinasabi natin sa ganyang mga salita, di ba? Pag binitawan mo na yan salitang yan, hindi mo na mababawi yan. Totoo Lalo yun. na kung ikaw ay nakabidyo. Yun, diba? totoo yun. Public pronouncement yun. Yung nga lang usapan ng dalawang tao na sinabi sa'yo nag-aaway kayo nagbitiw ng masasakit na salita. Mahirap na bawiin. Hindi na mababawi yun. Hindi na mababawi yun. No? Lalo pa itong public pronouncement. Naka-video. Naka-live via satellite. Ayun. Hindi mo nang pwedeng sabihin, hindi, dinagdagan yung kwento ko na yan misquoted lang, taken out of context. May mga ganun, Hindi. Ayan, ako. Sinasabi na. Alas 6:14 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikipag-usap na ang administrasyon sa ilang posibleng kandidato para sa halalan 2028 sa ginanap na ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati. Inilarawan ng Pangulong Marcos sa mga katangian ng dapat na maging susunod na Pangulo ng bansa.
Ayon kay Marcos, ang susunod na leader ng bansa ay dapat may malalim na pag-unawa sa ekonomiya, isang nation builder, may kakayahang makinig sa mga eksperto at tunay na nagmamahal sa bayan. Bagamat hindi nagbanggit ng pangalan, inamin ni Marcos na meron na silang mga taong kinakausap. Gayunman nilinaw ng Pangulo na hindi pa siya mag-i-endorso ng sino mang kandidato sa ngayon. Ang pahayag ng Pangulo ay lumabas ilang araw matapos ihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Okay. So, with the characteristics that you've mentioned on who should be the next president in 2028, have you already narrowed it down to about 2 or 3? You're gonna get me into trouble. Well, certainly there. He's going to answer it. Of course, I'm Go going ahead. to answer it. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not From the want." cabinet? I'm From sorry. are they from the cabinet? Are they local officials? Are they from the Senate or Congress? You're just like a last light. You know, you're not As you can see, You're not Mr. President, I love your socks. Yeah. It's green because we're both from Yan po ang tanungan at hagik-gikan ng Pangulong Bongbong Marcos at ng journalist na si Rico Mambo. Rico Hihison. Alas 6:16 ang ating oras. Laing pagkabigat, kada kayo amin na po. Huwag rin kayo, gising na. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang vlogger na nag-viral kamakailan dahil sa hindi otorisadong pagsusuot ng police uniform. Sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng Parañaque City Regional Trial Court Branch 294, matagumpay na naaresto ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Siya pala yun. Ikaw na naman. Sa Sheraton Hotel habang naka-Facebook Live. Ito pala yan, ano? Oo. Ba't binlurred pa yung mukha? Baka nahihiya si Mother. Blurred pa yung mukha, live nga. Ayan, ayan, Gayunman, nilinaw ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Ralph Vicente Calinisan na ang naturang warrant ay hiwalay pa sa kaso ni Mangusin dahil sa illegal na paggamit ng uniforme ng pulis. Ang pagkakadakipan niya kay Mangusin ay may kaugnayan sa kasong unjust vexation na inihain laban sa kanya ng isang kapwa vlogger. Alas 6:17 na ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nananatili pong naka-alerto ang Armed Forces of the Philippines para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Francel Padilla, kasalukuyang nasa red alert status ang AFP kahit wala namang nakikitang seryosong banta sa seguridad para sa pagtitipon ng iba't ibang grupo sa Metro Manila. At mamaya may makakausap tayo sa panig naman ng PNP, kumpatsero, sa NCRPO. Samantala, mahigit daw po sa 13,000 pulis nga ang ipakakalat sa ika-4 na pong anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa estratehiya ng hanay ang pagdedeploy ng anti-riot policemen, mas pinaigting na presensya ng pulisya para sa anti-crime measures at pagsasagawa ng checkpoint at border control. Para sa mabilis na pagtugon sa emergency, nakaposisyon na ang 500 quick reaction teams, kabilang ang SWAT, K9 units. Gayon din ang mahigit sa 300 traffic and route security teams sa mga ngasiwa naman sa daloy ng traffic. Ito ang mas importante ngayon. Dahil kanina lang, mga alas 5:30, kumpatsero, nadaan ako dyan sa EDSA. Nako po, ang traffic na nitong, ano ba tawag doon? Northbound. Yang bago simula doon sa sa People Power Monument. Ayan. Traffic paatras na gano'n ang pila ng sasakyan kanina, ang haba. Nako. Ang dami na nata-traffic dyan ngayon. Bandang hanggang Mega Mall na siguro yan. Ortigas hanggang Mega Mall. Tama ka. Yun ang haba. Dahil nga po sa ngayon ay People Power Anniversary, 40th anniversary. At may pasok, may pasok ha. May pasok, oo.
May pasok ba talaga? May pasok. Kaya pala, ano. May pasok sa school. Ngayon po Ibang yung school- holiday. yung iba- Holiday. Di ba? Ah, Holiday ito. Pero, Hindi holiday ang tawag nila eh. Working. Special working day. working day. Pag holiday kasi parang Wala ang dating talagang walang pasok. eh. Ito special working day. Special working day. Oo. Papasok tayo lahat. Tapos sasabihin mo, special tong araw na to. Special. oo. Kasi 40th anniversary to. Baka naman may regalo si Secretary Benny Laguesma sa mga magtatrabaho ngayon. Wala, sabi. Nagtrabaho tayo. Try nga natin si Secretary Benny Mother. Baka naman may special talaga. Kasi special eh. Oo. Baka naman merong surprise. Baka may surprise. Baka naman. May kahit na sopas man lang. May surprise para sa araw na ito. Susunod! Dito mo. Naku, ano itong mga ang pangyayaring itong mga madating Marines na nagsama-sama Nagsama-sama. para magsalita at magpakita ng mali-malitang pera. Picture, may mga May picture. mga picture. Ng mali-maliit ang pera. Oo. At isinasakay sa mga sasakyan, sa eroplano, sa helicopter. Mario Cepano. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na ACS Balita. alas 6:20. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hoy! 6:24 ang ating oras. Si NCRPO Chief General Laberin nasa linya natin. General Laberin, Magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo. Yes, Po sir. lang, hingi lang po kami sir ng update dyan sa monitoring ninyo sa People Power Monument at sa EDSA Shrine. Kanina nadaanan ko mga 5:30. Ang haba na ng traffic ng northbound ng EDSA. Actually, andito po ako ngayon. May konting build up po ng traffic dito ngayon and we would like to report na naka-full deployment na po tayo dito sa sa EDSA Shrine, sa People Power Monument at saka iba pong lugar sa Metro Manila where will we be expecting po yung convergence po ng mga kababayan natin in celebration sa EDSA People Power Revolution po. Sige nga po, General, pwede bang maging reporter muna namin kayo dyan? Kayo mag-describe ng sitwasyon. Tinanghali ho yung mga reporter namin, na-traffic, papunta yan. Kayo muna reporter, General. Ano pong sitwasyon natin ngayon, pati sa kabila? Actually po ngayon, dito po sa EDSA Shrine ay kagaya ng nasabi ko po, naka-full deployment na po tayo at napapansin natin na wala pa po yung mga kababayan po natin na kasama po sa Sa selebrasyon. rally po, sa celebration po rito. So wala pa yung mga magrarally. Yung magbabantay, andyan na. Nandyan na. Kagabi pa yata, andyan na eh. Opo, kagabi pa po may skeletal deployment na po tayo at ngayon naka-full deploy na po tayo at andito po tayo ngayon. Actually, andito po tayo ngayon. Ano po bang grupo ang humingi ng pahintulot o alam ninyong pupunta dyan sa People Power Monument at pati doon sa kabila, doon sa EDSA Shrine? Sa People Power Monument po ay nag-issue po yung city government ng Quezon City. Ang pagkakalam ko po, 3 grupo ang binigyan niya po ng permit, yung
Peso March movement, yung Siklab at saka yung Tindig Pilipinas. Pero dito po sa EDSA Shrine, we have to understand ano po to private property po ito kasi kaya wala pong na-issue na permit po rito. Okay. So, hanggang ngayon ho ba, hanggang sa mismong araw na ito, D-Day, wala namang mga intelligence report na pwedeng samantalahin o maaring mangyari, lalo pa na kahapon ay biglang may mga parang timing ito, kumbachero, para hong itinatiming sa People Power celebration, ito hong paglabas ng mga dating Marines at paglalabas ng mga larawan ng milyong-milyong, daan-daang milyong halaga pera na mga nakabundle at mga nakamaleta. Tama po yun, timing nga po, pero as of the latest threat assessment po natin, wala po tayong na-receive na report na direktang banta po sa seguridad, lalong-lalo na ngayon po sa celebration po ng People Power Revolution. Magpagayon pa man ay tuloy-tuloy po yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga intelligence unit nang sa ganun ay makasiguro po tayo na hindi po tayo masisingitan. Yung po bang kabilang grupo, halimbawa yung mga those who will be calling for the resignation of the president, papayagan din po ba silang sumama sa pagtitipon? Halimbawa hindi man nakakuha ng permit yung mga iyon, hindi yata sila binigyan ng permit yung ibang grupo, yung especially yung meron ng record na nung nakaraan may nakasuhan pa si General Pokis. Yung grupo nila, kung halimbawa biglang humalo diyan, paano niyo po ma-filter 'yon? No permit, no rally po tayo ang ipapairal natin. Magpagayon pa man ay makikipag-dialogue po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa mga organizers. Nang sa ganun ay maayos po yung pagtitipon po nila rito. And kung hahalo po sila sa grupo kung saan may legitimate po na permit, ay as long as sumusunod po sila sa mga napagkasunduan at sumusunod po sila sa nakalatag na alituntunin at sumusunod po sila sa batas, ay hindi po tayo magkakaroon ng problema. Wala pong magiging problema. Opo. I'm sure may game plan na rin po kayo kapag ka nagkapang-abot, may mga magkakaiba kasi ng isisigaw dyan baka magkabuskahan Oo. Ready po tayo sa mga ganong sitwasyon, and may sapat po tayong nakadeploy na kapulisan po para tigilan ang mga sitwasyon po na ganon. Meron po bang, bukod po sa EDSA Shrine saka sa EDSA People Power Monument, may mga ibang area pa po ba na inaasahan kayong magkakaroon din ng assembly ng mga tao? Actually po yung inaasahan po natin na may convergence po ng tao ay dito sa People Power Monument at saka sa EDSA Shrine. Pagayon pa man, may mga deployment po tayo sa iba pong piling lugar. Kagaya po dito sa may House of Representatives, may deployment po din po tayo dyan dito sa QC Circle and of course sa periphery po ng Malacanang. Oo. Ready talaga. Pero baka naman isipin ng ating mga kababayan, baka nandun na lahat ng pulis paano na yung Teka nga pala, sabi nyo wala pa dyan yung mga magrarally. So mga pulis ang nakaka-traffic ngayon. Mahaba yung traffic, General kanina nadaanan ko. Tuwing umaga naman po talagang may build up po ng traffic, and andito po ako ngayon ay smooth flowing po yung EDSA sa taas at saka ibaba po dito sa Ortigas, smooth flowing po. Yun po yung pangunahing mission natin, na we will make sure na yung flow ng traffic po dito sa EDSA ay continuous po. Paki-double check nyo ulit, General, dahil kanina ako mismo nakita ko ang haba ng traffic umaabot na parang hindi siya pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan yung ganitong oras na northbound yung papunta ng QC. Siguro nga dahil medyo masikip na diyan sa ilalim ng flyover ng Ortigas intersection ng EDSA Ortigas, tapos papunta pa diyan sa People Power Monument.
mabilis po yung yung takbo ng sasakyan. Actually, galing po ako Parang bago ng na. Bigutan. 25 minutes lang po hanggang dito sa EDSA Shrine po. Okay, Ngayon, mabuti, umalis po ako doon napaluwag ng na. 6:05, 6:28, andito na po ako. Yun, lumog. Lumag na. 5:30 kanina. Baka kanina. Nung 5:30 nadaanan ko. Baka naman may aksidente doon kumbatsero eh. Mapapuntahan na rin kagad. General, Thank you. General, Thank you. salamat po. Thank Sana you. hanggang December kayo dyan sa NCRPO ha. Bakit? Ba't naman hanggang December lang? Thank you. Next year. Hindi, talaga. Thank you po and good morning po. Good morning po. Hindi na tuloy nakalibot. Si General. Hindi, si General kasi ay kung di ako magkakamali, mag-birthday na siya ngayong Magre-retire na ba? Oo, kalagitnaan na ng taon eh. Parang batang-bata pa eh. Ito si General Abirin eh. Oo nga, hindi ko tuloy Hindi naisip laging na magre-retire hindi na eh. magagalitin. Minsan ko lang nakita magalit yan, may mga bugok na pulis na yung dito sa Pasig saka sa Maynila. Ayun doon, nagalit talaga siya. Nakita mo. Talaga. Cross ang kilay eh. Talaga. Samantala, ibinunyag ng isa sa 18 mga dating Marines na kasama sa press conference sa Club Pilipino ang umano'y paghahatid nila ng mali-maletang pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang mga dating sundalo ay naging security personnel ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kwento ni Belnard Tube, isa sa mga dating Marines, nakapag-deliver sila sa Forbes at may pagkakataon din na sa Ilocos sila nag-deliver kasama pa si Zaldico. Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa 41 Forbes pala. Ayun ba talagang address ni BBM 41 Forbes? sa Forbes? Doon daw sila nag-deliver. Tsaka sa Ilocos. Ayan, may mga larawan pa ng mga mali-maleta na ang claim nila pera ang laman. Tapos may mga pictures pa na Nagbibilang ng pera. Merong mga may helicopter pa Ayan yung ito hindi ito basta-basta helicopter, kumbachero Ayan mamahalin na high-end yung helicopter na yan. Ayan may eroplano pa. Tingnan mo nga naman Kumpleto sa picture. Mamaya makakausap natin si sino ba? Si former Congressman Mike Defensor. So may kinalaman ba siya dito? Mukhang siya. Siya ba may nakumuha ng mga pictures? Ayan, tinan mo yung mga bulto-bultong pera na yun, At bawat picture nakalagay pati pangalan kung sino yung mga nasa nasa picture ng mga tao. Ayan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, siya nga pala sa mga taga-barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o gadget na ginagamit nyo sa pakikinig at panonood sa 2x2 sa DZRH. Dahil andyan, pagala-gala ang isang mama. Anong description mo kay tall, dark, and handsome. Ayan hanapin nyo lang ho yan dyan. Abangan ninyo nang kayo'y swertehin sa araw na ito. At ang ating ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day, Junar. Si Junar Arive ay lagi daw siyang nakatutok. Junar. Si Junar. At ganun din si Mare. Si Kapitang Isabelita Barilla dyan sa San Ildefonso, Bulacan. Sa Bulacan. Annabel Tapalya. Present. Sabi niya, present. Si Katoy B. Log to pa. Baka. At si ating Susan Reyes Villarta, magandang morning. Ang ating word of the day ay
democracy. Democracy, tama. Democracy. Ka Ernie Calagwas, democracy. Yan, tandaan niyo yan, ha? Baka kayo mapili dyan ni Sherwin, pandagdag yan para inyong makuha ang ating ipinagmamalaking medium component. Birthday nga pala kahapon ni Attorney Jojo Kilala. Hindi man lang kayo nangumbida, Attorney Jojo. Kala nyo, hindi namin kayo kilala, ha? Kilala namin kayo. Meron daw request, kumbachero. Baka daw kahit na wala si Sherwin ay makahirit siya ng medium component. Tinan mo nga naman. Kahit na hindi na siya manalo doon sa... yung medium component na lang. Nako, attorney, kailangan nyo magpadala ng mga, siguro mga 3 hanggang 4 na matitipunong lalaki, ha? Para kumuha dito. Pero kung hindi nakakapag-workout yun, medyo wag mahirapan yun. Baka magkaumpugan sila ng muscle. Si Attorney Jojo Kilala, happy birthday. Si Ka Ernie Calagwas, nagtatrabaho daw siya diyan sa may Queensland sa Australia. Queensland. Oo, at habang nagwo-work naka-earphone daw siya. Nakikinig lagi dito sa 2x2 sa DZRH. Ayan. Thank you. So ang ating word of the day ay democracy. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Sampuehon, 6:38 ng umaga. Katotohanan, balitang humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Labing-walong dating miyembro ng Philippine Marines ang lumantad at inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang utak ng pagbibigay ng 805 billion pesos na halaga ng kickback sa mga politiko mula sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Levy Baligod, ang 18 dating Marines ay mga kasamahan ng surprise witness sa Blue Ribbon Committee na si Master Sergeant Orly Guteza at kasama nito sa paghahatid ng mga maleta ng pera sa mga politiko. Kinumpirma ng 18 Marines ang naging pahayag ni Gutesa sa Senado noong lumutang ito sa hearing kaugnay sa iniimbestigahang manumalyang flood control projects na nag-deliver siya ng male-maletang pera sa bahay ni na BBM at Romualdez sa utos ni Zaldico. Giniit ni Baligod na hindi gagalaw sina Romualdez at Zaldico kung walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos na tinawag niyang ugat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umaga ito ng Friday! Yuhuu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Sa araw na ito ng hindi pala holiday kundi special working day. Special ba para sa inyo? Feeling special ba? O pilingero lang tayo at pilingero? Ano bang special sa araw na ito? Ito ngayon nga ang 40th anniversary ng People Power Revolution. Ang kauna-unahan sa kasaysayan ng buong mundo. Yung tinatawag na Bloodless Revolution. Bloodless Revolution. Sa mga nakaraang panahon, may mga pagkakataong holiday ito. 40 years na kasi. Hindi nakakalimutan natin na may mga nauupong presidente na ito'y holiday. Meron namang hindi holiday sa iba. Kasi ito'y hindi talaga deklarado bilang regular holiday. Hindi hindi yata batas. Hindi ba naging batas to, Mother? Hindi. Wala no? Walang batas Kaya ito'y hindi nakaasa lang sa magiging deklarasyon nung nakaupong Pangulo. Kaya alam naman natin ang kasaysayan. Parang bakit ba may ganito? Para namang masagwa, no? Awkward. Kaya awkward. Kaya alam na this. Understandable, ibig sabihin na. Alam mo na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pero syempre, alamin natin ang mga sitwasyon dyan. Kaya lang nagulat tayo dito sa biglang pasabog kahapon. Pasabog nga ba ito? O ano ba ito? Mintis? O ano? Alamin natin sa mga susunod na pangyayari batay sa mga susunod pang mga testimonya at syempre sa mga pagsagot ng mga kinaukulan. Pero dito inuulit natin, may mga larawan na mga ipinakikita. May mga bawat larawan ay may mga nakalagay na kung sino yung mga taong nasa larawan. May mga male-maleta, may mga eroplano na sabi doon nila isinasakay. Mga eroplano at helicopter at mga sasakyan na identified sa ilang mga kilalang tao na binabanggit sa kontrobersya ng flood control scandal. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, magdidemanda raw siya, kumbachero. Dahil? Nabanggit siya na doon sa affidavit na may $2 million na idinaan sa kanya. Parang ganun. Tapos may mga bukod dyan sa mga pictures na mga bundle ng mga pera, mali-maletang mga pera, mga sasakyan, may pinapakita pang foreigner. May foreigner. Oo, yung mga taga-ICC mga taga-ICC daw yun. Yun nga yun. Yun yung binabanggit na idinaan kay Senator Trillanes. Hindi pa tayo abangan natin ang mga development dyan. At ang isa pa nating inaabangan kumbachero, itong sinabi ni Secretary Sani Angara ng DepEd na talaga daw serious sila na ipaubaya sa PPP. Public-private partnership ang paggawa ng mga classrooms. Yan ang sinasabi naman natin, di ba? PPP for School Infrastructure Program ang tawag niya, kumbachero. Tama yan, Secretary. Tama yung desisyon nyo na yan. At yan ang magiging daan para sa... Kaya naman ponduhan talaga yan ng gobyerno. Kaya lang, yung poponduhan lang talaga ng gobyerno, hindi kaya, pero hindi mabilisan. Pero pag isinama mo ang private sector, ay mabilis magtrabaho mga taga-private sector. Lalo kung ang magiging usapan diyan ano ba tawag? Turnkey. Yung turnkey kasi kayod na sila ng kayod. Pagtapos na, tsaka na lang maniningil. Hindi yung bawat yugtunong construction. Maniningil. 20% na nagagawa namin Pag hindi niyo binayaran, hindi namin tutuloy yung... Tigil muna. Hindi ganun. Ito para mabilis. Kaya tama yan, Secretary Sani Angara. Ituloy-tuloy mo lang yan para masolusyonan na natin itong backlog sa classrooms. Alas 6:54 ang ating oras. Papasadahan natin mamaya ang ating mga RH reporters. Malaman natin ang sitwasyon kaugnay ng People Power Celebration. Parang Ray! Kabilis ng oras, mag-aalas 7 na.
Pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters. May nakakita ng white lady. Meron daw nakakita ng white lady dyan sa EDSA. Oo. Sa may White Plains. Aba, may white lady sa White Plains. Ayan, oo. Syempre, White Plains Alamin natin mula sa ating white lady. Nakasakay sa White Castle. RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying nag-a-assemble na ng gagamiting entablado itong trillion peso march movement dito sa White Plains Avenue sa Quezon City para sa malawakang kilos protesta kontra katiwalian. Hindi na nadadaanan ng mga motorista itong northbound lane ng White Plains Avenue, pero bukas pa naman hanggang sa mga oras na ito itong southbound lane na maya-maya lamang isasara na rin yan sa daloy ng Giselle, mga sasakyan. Pag sinabing northbound ng White Plains, saan papunta yon? Anong direksyon yon? Pa-EDSA. Oo, pa-EDSA ito. Pa-EDSA. Ito yung tinutumbok. Pa-EDSA ang sarado. Sa Power Monument, katabi lang din natin ito. So sarado mula Katipunan papuntang EDSA. Tama ba? Itong pinaka merong traffic rerouting plan na inilabas din yung lokal na pamahalaan ka Jerry Katunying. Itong buong 1 kilometer stretch kasi ng White Plains Avenue ay ibinigay ito para sa mga rallyista ng trillion peso march. Mamaya itong southbound lane isasara na yan. Ayun, Isasara na rin ito. na rin. Supposedly 6 Giselle, nawala, naputol si Giselle. Yan. Pakiulit, Giselle, naputol ka. Yung buong 1 kilometer stretch ng White Plains Avenue ka Jerry Katunying, ito yung ibinigay na access ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga demonstrador. At bagamat iparehang lane yung gagamitin ng mga demonstrador, dahil nga mamayang hapon pa yung programa, ay nadadaanan pa rin at bukas pa rin sa daloy ng trapiko yung southbound lane nitong White Plains Avenue dito sa Quezon City. At bagamat nga Katunying ka Jerry, ay mamaya pang hapon yung pinaka-programa nitong anti-corruption rally dito sa lugar, ay meron ng mangilan-ngilan na mga demonstrador yung dumarating dito, kabilang na dyan yung August 21 movement o yung grupong Atom. Tanging dito lamang sa White Plains pinapayagan, ang sabi ng pulisya, yung pag-assemble ng entablado. Bagamat marami, hindi lang isa o dalawa yung grupo, yung mga rallyista na nagpahayag na magsasagawa sila ng pagtitipon o aktibidad ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ang sabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi mamaya ay papayagan na magsagawa ng aktibidad ng programa yung mga demonstrador. Pero yung mga pinapayagan na participant na dadalo dito, limitado lamang yan sa hanggang 20,000 na mga individual. Pero bagamat aminado sila na hindi nila makokontrol yung dami, yung bulto ng mga rallyista na magpupuntahan dito mamaya, ay kung lalagpas daw, kung mag-e-exit sa 20,000 na bilang ng mga demonstrador, ay magdadagdag na lamang daw sila ng puwersa dito sa area, at hanggat walang kaguluhan na nangyayari ay walang pagbuwag na gagawin yung mga kapulisan. Iyan muna yung sitwasyon mula dito sa White Plains Avenue sa Quezon City. Giselle, kumusta traffic dyan? Nakikita ko yung sa gilid mo sa kanan, slow moving. EDSA? Yan ba yung EDSA? Ito yung southbound lane ng White Plains Avenue. White Plains, Oo, Jerry. Mabagal yung daloy ng trapiko sapagkat itong ang northbound lane ay hindi nadaraanan sa ngayon. Okay. Eto, may nakapansin sa'yo. Mukhang puyat ka raw, Giselle. Siyang tunay, Jerry Katunying. Matatalas din tong mga nanonood sa atin. Mga sumusubaybay sa iyo. Tingnan na yung eye bags mo. Ang tinitingnan mabuti yung eye bags mo. Thank you, Giselle. Tatabunan na ng nagte-test mic doon. Iyan muna yung sitwasyon mula dito sa White Plains Avenue sa Quezon City. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Mindiola, kumpatsero, puntahan natin.
May selebrasyon din ba dyan sa Mendiola? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, maagang isinara sa mga motorista makasadang papuntang Mendiola bilang pagganda sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa Manila Police District, alas 4 na madaling araw ay isinara ng Recto Avenue mula dito sa AS Loyola Street hanggang Legata Street sa mga motorista na bumabagta sa Recto Avenue. Kumaliwa sila ng AS Loyola upang kung patungo sila sa area naman nang nagtaan, dumaan sila sa Bustillos. 2 container van ang inilagay sa bangketa ng Recto Avenue tapat ng University of the East. Kagabi pa nakadeploy ang napakaraming pulis sa Recto Avenue at sa paligid ng Malacanang at sa Mendiola upang tiyakin ng kaayusan at seguridad. Bagamat wala pang ulat sa planong rally o pagkilos sa mga grupo, nakaantabay pa rin ang mga otoridad pa sa paggunita ng makasaysayang pag-aklas noong 1986. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Samantala si Edniel Parosa ay andyan naman sa EDSA Shrine. RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Deklarado mang no rally zone itong EDSA Shrine o boundary ng Mandaluyong at Quezon City. Inasahan pa rin ng Philippine National Police, partikular na NCRPO, na may mga magsasagawa na aktividad dito kaugnay ng EDSA 40 o itong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa katunayan, kaalis lamang dito NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin para personal na inspeksyonin yung labag ng seguridad ng kanyang mga tauhan. Ayon kay Aberin, 3,000 personnel mula sa iba't ibang unit ng NCRPO, lalo na wala sa Quezon City Police District at Eastern Police District ang nakadeploy dito. Wala pa noong weekend. Sabi ni Aberin, hindi pagbabawalan ng PNP ang mga pagdiriwang o selebrasyon na may kaugnayan dito sa komemorasyon ng EDSA 40. In fact, sa aking likuran dito sa mismong National Shrine ng EDSA ay nagsimula na yung misa ng ilang grupo na maya-maya lamang din ay mag-umarcha mula rito sa ating kinaroroonan patungo ron sa area ni Giselle Ricaport dyan naman sa may White Plains, particular sa People Power Monument. Pero sabi ni Aberin, kung hahantong man sa rally o demonstrasyon, itong dapat sana'y selebrasyon, dito na aakto ang Philippine National Police at pakikiusapan itong mga demonstrador na itigil na lamang yung kanilang aktibidad. Bibigyan sila ng ilang mga minuto o ilang sandali para ihayag yung kanilang salopin at maximum tolerance pa rin daw yung pairally ng PNP. Pero just the same, ang area na ito ay no rally zone. Ibig sabihin, walang binigyan ng permit para magsagawa ng kaukulang programa dito sa EDSA Shrine. Kung tama yung schedule na nakarating dito sa monitoring ng Campo Grande, Jerry at Anthony, 3 sa 5 grupong nag-apply ng kanilang mga activities ay pinagsama-sama na doon sa White Plains area ni Giselle. Pero may mga grupo, gaya na lamang nung sa may mga makakaliwang grupo o makakaliwang kilusan, puwersa, at dito naman sa area naman ng mga pro-Duterte group, ay ibang lugar sila at ina-expect ko kabilang doon sa inaasahan na NCRPO ay dito sila magsasagawa ng kanilang mga posibleng pagtitipon. More or less ay hindi naman sila abot doon syempre sa crowd estimate na hangganan o limit doon sa binigyan ng permit sa Quezon City. Hindi na tayo nga abot sa 20,000 katao. Mas kakaunti yung mga inaasahan natin magkomportasta rito, pero natutuhan natin sa nagdaang mga trillion peso march, Jerry at Anthony, na itong mga grupo o sektor na ating binabanggit ay medyo nagkaroon ng bahagyang tensyon, sagutan at humantong pa nga yung ilan sa pananakit dito sa ating members of the PNP doon sa Maynila at yung iba naman dito sa may EDSA Shrine na dapat sana isang sagradong kampana para syempre sa ating mga kababayang Katoliko at syempre bilang simbolo na rin ng EDSA Revolution. Mula rito sa EDSA Shrine, boundary ng Mandaluyong at Quezon City, ako si Edniel Parosa na DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi kaya mapagkamalang rallyista to si Edniel sa kulay niya. Sa kulay, ano? Ilaw eh. Oo. Yun ang may kulay ng DZRH eh. Pero yung normal, yung traffic na nakikita ho natin, yung normal yan. Normal na traffic ng EDSA ngayon. Oo.
Ayan, moving, pero yung volume, kita. Oo. Yung kanina lang talagang umaga, yung alas 5:30, ang unusual, siguro yun yung inabot pa yung nagbababa pa ng mga truck ng mga pulis doon. Kaya humaba ang traffic. Pero nung sabi ni General Aberin, nung siya ay dumaan na, maluwag na. Baka naman na, dahil ayun yung pulis. Padaanin natin. Thank you, Enyel. Thank you sa ating mga RH reporter. Kumpachero, pagka bills ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa due date. Nakaw, kung saan ka talaga mapapadpad. Sinabi mo pa, kumpachero. Aminin natin, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Kainam naman pala, isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal, yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin yan. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 25 ng Pebrero 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Naging papel ng mga dating opisyal sa war on drugs ng Duterte administration. Tinalakay sa Day 2 ng ICC hearing. 18 dating Marines lumantad, ibinunyag na nag-deliver ng higit 800 billion peso cash sa ilang opisyal ng gobyerno. 4 sa 18 dating Marines at aide ni Zaldico hindi naging miyembro ng Philippine Navy. 12 opisyal ng Bureau of Fire kinasuhan sa slot for sale scheme. LTFRB wala pang desisyon sa fare hike. Iba't ibang petisyon patuloy na pinag-aaralan. Chinese na nagpanggap na Pinoy arestado sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita, isa pang Chinese national na pinaniniwalaang nag-iispiya sa bansa ang naaresto ng mga otoridad sa Batangas. Kinilala ng Bureau of Immigration ang suspect na si Jiling Guan. 47 anyos naman ay nagpapanggap na Pilipino at gumagamit ng driver's license sa pangalang Mike C. Sa ngayon ay wala pang inilabas na detalye ang immigration hinggil sa mga aktibidad ng naturang foreign spy na napaulat na dumating sa Pilipinas noon pang 2017. Inamin naman ang suspect na siya'y Chinese citizen ngunit itinangging isa siyang espiya at ginit na nagpapatakbo siya ng motor parts business sa bansa. Samantala, kinumpirma naman ng immigration na nakatakda ng ipa-deport ang nasabing Chinese. Naharap sa kasong administratibo ang 12 opisyal at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na umanay sangkot sa mga irregularidad sa recruitment at sa fire safety inspection. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla,
Apat na dating matataas na opisyal ng BFP Region 8 ang dawit sa slot for sale scheme noong 2025 recruitment. Apat na opisyal mula sa BFP, Fire Superintendent hanggang Chief Superintendent ang naharap sa kaso. Lahat sila ay member ng Human Resource Merit Selection and Promotions Board at ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP, 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. Ang mahal naman nun. Ang mahal naman nun. Hanggang 800,000. Para makapasok lang? Para maging bumbero. Ganun ba ka lukrative? Ka-lukrative ang pagiging bumbero? Baka tumaas ang kilay ng mga taga Bureau of Customs dyan. 6 na opisyal naman mula sa BFP Region 10 ang kinasuhan din ng administratibo dahil sa anomalya rin sa recruitment process. Samantala, 2 tauhan naman mula Region 4A ang naharap din sa kaso dahil sa mga irregularidad sa pagsasagawa ng fire safety inspection. Sa ibang balita, nire-review pa rin ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ito'y sa gitna ng serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na umaabot na sa 7 hanggang 9 na piso sa sunod-sunod na linggo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, naghihintay pa ang ahensya ng karagdagang dokumento upang mapagtibay ang mga panukalang fair hike. Ibinunyag ni Attorney Levy Baligod, abogado ng mga dati umanong sundalo at security personnel ni dating Congressman Zaldico, ang umano'y pagtanggap ni dating Senador Antonio Trillanes ng halos 112 milyong piso, katumbas ng 2 milyon dolyar mula sa wanted na kongresista. Sa press conference sa Club Filipino, sinabi ni Baligod na ang nasabing halaga ay ginamit sa pag-aasikaso sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC na dumating sa bansa noong December 2023. Ayon sa abogado, 2 maleta na may tig 56 million ang ipinalit sa dolyar ng mga dating security personnel ni Ko bilang paghahanda sa pagdating ng tinawag nilang foreigners na kalaunan na ikinilalang mga ICC investigators. Dagdag pa ni Baligod, si Trillanes umano ang nagdala ng mga testigo sa ICC investigators at ang grupo umano ni Nako at Trillanes ang sumagot sa hotel accommodation, sasakyan, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga ito. Attorney. Come in! Attorney Baligod. Tsaka may mga... At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Zaldico at saka ni Sunny Trillanes. Si Attorney Levy Baligod. Samantala, itinanggi naman ni dating Senador Antonio Trillanes ang paratang na siya nga'y tumanggap ng nabanggit na halaga mula kay Zaldico para imbestigahan ng ICC ang dating Pangulong Duterte. Kasunod ito ng naging aligasyon nga ni Attorney Baligod base sa pahayag ng 18 umano'y dating miyembro ng Marines. Batay sa affidavit ng mga dating sundalo, nagatid sila ng milyong pisong halaga ng pera kay Trillanes upang gastusan ang ICC investigation. Bunsod dito, nagbanta si Trillanes na magsasampa siya ng kasong cyber libel laban kay Attorney Baligod, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster Jason sa at 18 dating sundalo na nagpakalat ng maling impormasyon. Hindi totoong naging miyembro ng Philippine Marine Corps at ng kahit anong bahagi ng Philippine Navy ang 4 na sa 18 nagpakilalang dating sundalo at aide ni ex-Congressman Zaldico. Batay sa verifikasyon ng hukbong dagat na ibinahagi sa DZRH News, karamihan sa naturang grupo ay na-discharge dishonorably sa serbisyo habang ilan lang ang may good standing sa hanay. Ito ang sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez. Makaraan lumutang mga ito para patotohanan ng unang paratang ni dating Marine Personnel Orly Gutesa hinggil sa paghatid ng pera ng kanyang amo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa grupong kinatawan ng isa ni Attorney Levy Baligod, sila rin ang inatasang magpapalit ng $2 million para bayaran ang mga investigador ng International Criminal Court. Babala ni Captain Martinez sa publiko, maging maingat
sa kredibilidad ng impormasyon at mismong pinanggalingan nito. Alas 7:19 ang ating oras. May nanalo na! Meron na pong nanalo dyan sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Ando ng ating RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Tato Nyingka, Jerry, nahuli nga natin na nakatutok sa kanilang radyo sa DZRH. Itong ating winner ngayong umaga, pangalan niyo po, Mami? Josefina Hitigan po. Si Nanay Josefina. Nanay Josefina, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. Opo. Paano si Gas Abelgas? Wala po. Si Nanay Josefina, ganyan talaga yung magsalita, ganyan kalumanay. Hindi naman po. Ayan, hindi pala. Paano sila nakikinig, nanonood sa DZRH, Sherwin? Sa umaga, yung balita. Ano gamit ninyo sa pakikinig? Radyo po. May radyo. Patingin nga, patingin. Ano ebidensya? Patingin ang ebidensya. Tignan natin. Ayun. Siyensya. At ebidensya. Ebidensya. Ayan. Kanyang lumang radyo. Matagal na yan. Matagal na kayo nagraradyo, Nanay. Kasi nakabili ako ng radyo. Walang AM. Ngayon, bumili Tinapon nyo. maliit. Oo, para lang makapaniki ako ng radyo. Tama yan ginawa ninyo. Bakit naman sa DZRH kayo nakikinig, Nanay? Matagal na kitang inaanuhan. Sinusundan. Nandun ka pa sa kabila. Ganun ba? Palagay ko, may relasyon kayo dati pa eh. Teka, meron ng hinahanap kita. meron ng masamang tingin na nasa likod. Bakit? Ba't kayo susunod-sunod dito kay Jerry? May mamang nasa likod. Di ba magseselos yan? Di ba magseselos? Ayan. Sino ba yun? Hindi naman. Sino ba yun? Yan ang inyong asawa ko po. Ay, asawa naman pala. Magandang umaga po. Ano pangalan? Maximo Hitigan po. Maximo. Si Taktay Maximo. Ayan. Operado sa ulo yon. Ganun po. Sa ulo, oo. Di nakakapagtrabaho kasi operado sa ulo. Kayo na lang ang nagtitinda yan. Nagtayo kayo ng mga tindahan yung specialty nila, kape pag umaga. Opo. Gumising kami ng 4:30 ng umaga. Nagsarado kami alas 9 ng gabi. Sipag. Nagagamot kami pareho eh. So yung kinikita nyo napupunta sa gamot? Opo. Saka sa upa. Ano ba yung nila? Sari-sari store, Sherwin? Pakita nga natin. Pero ang marami dito, mga produktong kape, tapos meron sila ditong Nutriban. Yung Nutriban, nilalagyan nila ng palaman, 10 piso na. Opo, tinan mo nga naman. Anong palaman? Ang palaman nila chicken, may tuna, may mayo. Depende. Si nanay lang si nanay at saka si Tatay Maximo lang ang nagtitinda dyan? Silang dalawa? Opo, kami lang dalawa. Wala kayong kasama? Wala po. Mga anak, wala? May mga trabaho din po eh. May mga trabaho? Opo. Ilang taon na po ba? Po? Ilang taon na po ba kayo? Magse-70 na po ngayon September 12. Bata pa. Kumukha na siyang 69. Yun nga edad niya. Yun nga edad niya ngayon, 69. Ganun po pala, napakasipag nyo. Maaga kayong nagtitinda. Gabi na kayong nagsasara. Kumusta po ang kaya pa ho ba ni tatay? Tulong-tulong na lang po sa akin. Ano ba yung tinatanong mong kaya? Kaya pang tumulong. Okay. Kaya pang timpla ng kape. Ayun. Magkano kinikita nyo sa isang araw? Sa minsan naka 3,000 kami, 2,000. Maganda naman pala, no? Baka benta yun, baka hindi nyo kita yun. Yun ang benta nyo. Benta po. Benta, oo. Hindi kita yun, benta. Ilan ho anak nyo, nanay? 3. Mga may trabaho na lahat? Malalaki na po. Saan ho nagtatrabaho? Driver po. Isa, nagdadrive ng tricycle. Oo. Tapos, kayo po, wala naman kayo sakit?
High blood po. High blood, pareho pala tayo eh. Baka ma-high blood pa. Pare-pareho tayo. Pareho pala tayong hypertensive. Medyo dagdagan yung total, bawal, pwede po bang mangutang dyan sa inyo? Pwede po. Pwede? Ganon. Pwede, nagbabayad do ba yung mga nangungutang sa inyo? Opo, mababait yung nangungutang sa akin kasi naawa sa amin. Aba. So wala kayong nakapaskil dyan na credit is good. But we need cash. Wala naman. Wala naman. Sherwin, dagdagan mo na. Dagdagan mo na ng isa pang 1,000 pesos si nanay. Gawin mo ng 2,000 pesos. Ito na rin dahil mahilig ka sa Teaser H. Sino pa rin mga announcer sa Teaser H? Si Jerry Bata kasi Atty. Taberna. Attorney. Ito, 2,000 pesos. Yehey! Maraming salamat. May pandagdag na ako sa tinapay. Yehey! Hindi lang yan ako kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day, makukuha nyo pa yung ating medium component. Democracy. Nadali! Nakuha mo ang ating medium component. Ating sa atin ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pa Teaser H ACS grocery bag. Yan natin sa atin ang ACS at ang Teaser H. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakababango, ang Brighton Topic Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. At syempre, kailangan natin ng labahan. Eto, hindi mo na kailangan labahan dahil isusuot mo na lamang ang pinakabagong t-shirt ng Teaser H, ang pinakabagong design, hawak-hawak ng pinakalumang tao. Ate, naku, hindi lang yung dinaning. Nalusipin na maraming salamat ha. Thank you po. Maraming salamat, Dos Pordos. Thank you. Anthony, Jerry, naku, hindi lang yung meron pa dito lumapit sa atin na matagal na daw niyang inaabangan na makahingi man lamang ng medium component. Pangalan niyo po? Noah Morsolo. Si Noah ay anak ng dating reporter ng DZRH. Sino tatay mo? Cesar. Si Cesar Amorsolo, nakabatch nila Orly. Sila Orly Mercado. Ganun ba? Ang laki na nung anak ni Cesar Chavez na yan, ha? Chavez, Amorsolo. Amorsolo, kala ko. Ano si Fernando? Ano po? Lolo. Lolo. Ito nga po ni Fernando Amorsolo. Matindi. Wala. Magaling siguro mag-drawing yan si Kuya. Ay, hindi po. Hindi ba? Yun lang wala. Yun ang wala. Ayun. Sige, bigyan mo na. Oo, dahil ikaw mahilig din sa Teaser H, sige, bibigyan ka na namin ng additional 1,000 pesos. Yeah! Tinan mo nga naman, napakagalante naman yun. Ito si Sherwin, Yeah, maraming salamat. May request sana ako, Auntie. Consider mo sana na na one day tumakbo kang senador. Diba? Madali ako mapagod. Madali ako mapagod. Lumakad na lang. Lakad lang tayo. Exercise. Yes. Thank you, partner. Salamat. Maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa mga nais. Maraming salamat. Susunod nating winner sa Teaser H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sugarman Battle para Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Radio Google, Radio Gaga. Yung mga Radio Google, Radio Gaga sa DZRH sinuswerte. Sabi nga mula sa mga biyayang hindi mauubos. Ayun. Dahil sa inyong pakikinig, darating sa inyo. Ayan. Di ba, Mr. Peter Ko? Ayun, Mr. Peter Ko. Na nagbe-birthday daw itong si Attorney Manny Casino. Attorney Manny, happy birthday! Attorney Manny! 7:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified maker. $7:35 ang ating oras. Kausapin natin ang Pasimuno. Siya na naman. Siya na naman ang usual suspect mo. Pasimuno sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Ay, nako naman. Kitang-kita naman. Walang question. At sa kanyang may bahay. Ay, nako, sinabi mo pa. Si Ma'am Julie. Dating congressman, dating secretary Mike Defensor. Magandang morning!
And of course, kay Anthony, ang aking mga bossing. Pasensya na at maaga kaming tumawag. Ganda naman ng background. Morilo ba yan? Kaya sa likod mo? Ano lang, virtual. Virtual. Virtual lang pala. Akala ko pa naman. Ganda nung virtual background. Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita nyo naman, si Attorney Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din na mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan eh. Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Attorney Levy na talagang tahimik yung pakikipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Sinong opisyal to, Kong Mike? Mga sundalo din. Ganun? Hindi ko sigurado kung aktibo o retirado, pero may mga sundalo na talagang siguro nagtulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Attorney Levy lang eh. Alam niyo ang background ni Attorney Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po 'yan. So, malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas, magkakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligod din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, naalala po natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito? Kasi tinitingnan din yung timing eh. Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-usapan, sana mga 2 weeks ago pa, o 1 week ago pa lumabas para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa, nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono eh. Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausapan, sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit bilang ebidensya. So yung Kong Mike, ang sinasabi niyo ba, sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunjing, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin, pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin.
nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo eh. May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang, pinipilit siguro na hindi mailabas tong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon ay talagang patigilin at wag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila. Paano sila nagkasama-sama o paano sila nagkaisa ng isip na magsalita na meron bang kumausap sa kanila? Meron ba silang tinawagan? O tulad si Gutesa, 'di ba? Isa ka Kong Mike sa nilapitan. Dito sa grupong ito sa 18, meron bang ganon? Ang pagkakalam ko dito, Jerry, meron sila kasi mga sinasabing mga commanding officers. Hindi naman commanding kasi retired na naman sila lahat. Pero may mga involved na mga colonel, may involved na general. Ito din yung mga kasama ni Congressman Saldico. Kaya ko nabanggit yung mga retiradong mga opisyal dahil sila yung luminya na kung maaaring makausap yung mga sundalo. At mula doon, nagkaroon na ng direktang pag-uusap kay Atty. Levy. Itong mga sundalo natin, yung mga Marines. And nagkaroon sila ng pagkakaisa na talagang magkaroon ng paglahad. Kung titingnan nyo, joint affidavit yun eh. Isang buong affidavit yun. Pero iba-iba naman talaga ang kanilang isinagawa. Kunyari, may mga na-involved sa ICC, sa pagdi-deliver, sa mga iba't ibang kongresista na nakakalagay doon, mga senador, iba-ibang grupo yun eh, na hindi naman isang 18 na nakasama sila. Pero ginawa nila isang buong affidavit na ang ibinunod nila ng paglalahad. Na isa lang affidavit para sa kanilang lahat. Pero ito ba in coordination o with Congressman Zaldico? Ginawa ba nila ito nang nalalaman o may timbre o may impormasyon galing kay Zaldico? Dahil sabi mo nga, yung mga sinabi noon ni Zaldico at ni Gutesa ay tumutugma sa sinasabi ngayon ng 18 Marines. Wala silang direktang pagtutugma kung dun sa mga sinabi. Pero kung nare-recall ninyo, nung nag-file kami ng impeachment complaint na nakapag-usap kami ni Congressman Saldico, di ba, ang una kong binanggit doon, sabi ko, Saldi, pagka lumabas to, kukunin ka namin as witness at wala kaming inihiling sa'yo, kundi sabihin mo lang yung sinabi mo doon sa video. Siguro maaaring magdetalye tungkol doon sa mga binanggit mo. At doon naman ay pumayag siya. At dito naman sa particular na sitwasyon na to, ang sinabi ko lang na may mga lalabas. May lalabas kang mga tao at magsasalita. Hindi alam ni Saldi kung sino-sino yung mga to at ano mga sasabihin nila. So siguro, mula ngayon, hindi ko alam kasi si Congressman Saldi naman, hindi ko na, kumbaga ang director namin, di direktang pag-uusap eh. Meron kami dinadaanan na platform na doon kami nakakapag-usap. Pero sa palagay ko naman, dahil wala naman sinabi yung mga sundalo niya na labag o labas doon sa mga binanggit niya. Siguro, at most, yung binanggit lang yung pagdi-deliver ng pera, siya siguro makakapagbigay mismo ng detalye, substansya. Ano ba talaga yun? Particular dito yung $100 million na binabanggit ninyo. Di ba? Nung matanong ko yan kay Saldi noong araw, ang sinabi niya lang sa akin, hindi ko alam yan, pero toong may pera. May binigay ako ng pera kay Mark Teskay at Paul Estrada. At nabanggit din, no? Si Senator Trillanes doon sa aming pag-uusap. Siya mismo yung nagsabi na wala akong alam, si Senator Trillanes ang may alam dyan. So alam na ni Kong Saldi itong gagawin ng 18 Marines? More or less alam niya. Hindi eksaktong alam niya yung detalye kasi hindi niya alam kung sino yung mga tao. Pero more or less alam niya. Dahil nga siguro wala siya rito at hindi niya rin nakakausap. Dahil wala na sa kanya tong mga to eh. Wala na sa trabaho. Ito yung mga nag-alisan sa trabaho na tapos sila nitong Enero ng taong ngayon, 2026. So paano po ang kanilang security, Kong Mike? Kanyang nakita mo naman, ang lalaki nito mga Marines eh. Kung security, tingin ko naman, kung security, sila mismo kaya nila. At isa yung sa bagay na
kaya din maganda na marami sila dahil mismong sila, matatapang tong mga taong to. In fact pala, sorry doon sa pag-uusap, nagsabi sila. Sabi nila, kung sa bayan nga handa tayong mamatay. Kung sa bayan nga, lumaban tayo. Buhay ang nakatapat. Ngayon, bayan yung problema, hindi tayo magsasalita, takot tayo, baka may mangyari sa atin. Kaya yung sinasabi lang na tapang, kahapon, nakausap ko yung mga sundalo matapos sila magkaroon ng press con, binabanggit nung isa, sabi ko, yung nagsalita, sabi ko pa nga sa kanya, Sarge, sabi ko, parang nagalit ka. Sabi niya, sir, hindi ko talaga mapigil sobrang galit ko sa nangyari sa ating bansa, yung nakawan, at saka yung nangyari sa ngayon. So sabi ko, hindi, tama naman yun. Natural naman yung pagsasalita mo. Sabi ko, yun lang. Sabi ko, nakapagmura ka. Yun ang nabanggit ko sa kanya. Pero kung Mike, mabalikan ko lang yung kay former Congressman Saldico. Kailan kayo huling nagkausap? Matagal na to, Katunying. Siguro nung impeachment, 2 weeks before impeachment pa to. Siguro mga 1 buwan na. Meron? May 1 buwan na. Opo. Siya ba ay nung nagkausap kayo kung nag-prosper yung impeachment, was he willing to go back testify home and testify? Ang Katunying, ang napag-usapan namin yun, ang sinabi ko sa kanya, pag pinayagan ng komite ng House of Justice under suspended rules, dahil ginagawa naman namin yan, pinapayagan, under oath na ikaw ay lalabas doon, tatanungin. So sabi naman niya, sige, sabi niya, pag-iisipan ko kung paano yan, okay naman ako. Pero sabi niya sa akin, pagka pinayagan, wala akong magagawa. Kasi sabi ko naman, wala kang sasabing dagdag Kung ano naman sinabi mo sa video mo, yun yung gagamitin namin. At yun din ang kailangan namin dun sa impeachment trial. So sa kwan din yun, online ang pag-testify niya kung sakali, ganun ba? Yes, Katunying. Kasi nga medyo paulit-ulit niyang sinasabi na takot siya, yung delikado pamilya niya, and ang binanggit ko sa kanya yung online. Online. Tapos itong 18, nabanggit yung kanina yung timing Kung inilabas nyo, kailan nyo ba sila naipon? At ang totoo nun, mas maganda sana kung talagang ganito katatagang kanilang testimonya. Di nung bago nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, noon nila sinabi lahat ito sa inyo. Kailan ba nabuo itong testimonya na to? Tama yun, Katunying. In fact, nung mga panahon na nagkaroon ng filing ng impeachment, nag-uusap pa lang sila. Binubuo nila yung kanilang statement tungkol dito, inaayos nila yung kanilang makasama. Kasi di ba may mga sino bang pipirma, sino bang sasama, at siguro sila mismo nag-uusap-usap kung paano yung kanilang gagawin. Kaya nung mga panahon na yon, bagamat nandyan na naman at nag-uusap na sila, hindi pa talaga pinal. Ang naging usapan namin ni Atty. Levy, dahil wala talaga akong alam dun sa kanilang mga pag-uusap, ang sabi ko, Atty. Levy, pag nangyari lang to at pinayagan ng House Committee on Justice, kasi ang question was the graft and corruption issue, maaari nating isabay at kunin din sila as additional witnesses. So pumayag naman si Atty. Levy. Ang kaso nga, hindi naman natuloy yung mismong impeachment proceeding at hindi pinayagan. Yung parte na binabanggit na mismong pati kay Pangulong Bongbong Marcos nag-deliver sila. May binanggit di ba kumbachero dito sa Forbes. Tapos meron pa sa Ilocos. May 41 nara yung babae nila. 41? Yun din, yun nga, 41 na lang nabanggit. Hindi ko alam eksakto kasi may mga 5 bahis lang binabanggit dun na pinagdidiliberan. Pati nga yung Aguado, yung Tamarind, at yung binabanggit yung pagpunta doon sa Ilocos. So, yan, Katunying, 41 ang nakalagay. Pero ang sinabi niya kasi kahapon, 41 Forbes. 41 Forbes, tama. Yun ang sinabi. So, yun ba bago sa inyo? Bagong impormasyon na inyong na natanggap ninyo? At anong reaksyon ninyo nung marinig ninyo yun mula sa mga Marines na yan? Ang una kong reaksyon, Jerry, syempre doon sa ICC. Kasi
nung matanong ko itong si Atty. Levy, sabi ko, ano ba yung pagkakasetup? Parang ang nangyari pala nga, yung raffles na binabanggit, mga bahay yun ni Saldico, unit niya yun. Pagkatapos Maidas. So, actually, ito pala, natanong ko to kay Saldi. Sabi ko, Saldi, sila ba ay nag-hotel sa Maidas? Kasi pag-aari niya yun. Sabi niya, hindi. Hindi naman sila nag-hotel doon. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, at paano yung Maidas? Ba't nababanggit? Doon pala dinadala yung mga witnesses. So, batay kay Atty. Levy, walang pag-ikot except nung pinuntahan yung sa Muntinlupa o kung sa man City Jail yun, sorry. May binanggit na City Jail. Yun lang, pero lahat ng mga witnesses ay dinadala kung saan nila gustong dalhin. So, hindi to opisina, hindi to mga, kunyari sa lugar ng komunidad kung saan nakatira yung mga pamilya. Kung hindi, kinukuha at dinadala sa kanila. So sabi ko, so nung umpisa pa lang, talagang setup pati yung pagdadala ng ebidensya tungkol dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang pangalawa, yung delivery sa mga, siyempre nakita nyo naman, no, yung mga kongresista, yung mga senador nandyan, nandyan si chairman. Nakakagulat kasi buo, lahat kasama. Ang sabi nila, tinanong ko bakit hindi kasama yung marami. Kay Atty. Levy, hindi kasi nila kilala. Ang sabi nila, yung mga sikat lang po ang naalala namin. So marami pang iba. Marami pang iba na hindi na nabanggit na dinalhan nila. Yes, Ka Jerry. Ang salitangan daw ng mga sundalo, pagka nagkaroon ng pinatawag kami, matuturo namin kung sino pa yung pinagdala namin ng pera at kung anong lugar, no? Kung sila nagdala. Kasi naka-record sa kanilang lahat Ang nangyari dito, Ka Jerry, bakit magtataka ka? Pati kay Sandy nagtataka ako Yung pala, ang nangyari, kunyari, deliver ako ng pera, i-document nila, ito na po na-deliver na. May picture pa nila. Yun. Kaya, ang nangyari nga, ang dami. Siguro nung araw, parang normal, natural, hindi nila naisip na ngayong panahon, maglalabasan itong mga ebidensya. Na magagamit na ebidensya. Kaya may mga... Dati, ebidensyang nag-deliver. Ebidensya. Boss, ito, nag-deliver na. Ngayon, ebidensya laban sa kanila na. Tama. Ganun ang nangyari. Pero, kung Mike, gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Actually, medyo mabigat yun Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento. Mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga... Baka masingitan. May makasingit dyan na iba ang intensyon na Kong Mai. Tama ka, Tunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So, iyan yung isang bagay na dapat talagang pag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Saldico, negosyante rin naman siya di ba? So, maaaring may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman doon sa corruption o flood control. Skandal. Kaya ako din mismo, hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala. Naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin, mangyari yung gano'n. Panghuli na lang, ano susunod? Ngayong lumantad dito, nagsalita, may affidavit, ano susunod? Well, Jerry, Tunying, magsasalita sila dahil hindi sa ombudsman, idadalhin to ni Atty. Levy Baligod. Kaya hindi pa nga makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong affidavit. May mga kumakalat po sa ngayon, hindi po yan
yung affidavit na totoo. Yun ganun. po ay hawak ni Attorney Levy. So ito po, paglabas po nito, ibibigay na official sa media. At matapos niyan ka Jerry, ka Tunying, magsasalita mismo yung mga tao, yung mga sundalo tungkol dito sa isyong to. So ako naman po, katulad na banggit ko, sumusuporta ako sa kanila, naniniwala ako dun sa kanilang mga sinasabi. And ito yung pagpapatunay din dun sa binanggit ni Sergeant Cotesa. Ang inaasahan ko, sana malocate namin talaga si Sergeant Cotesa na magkasama-sama na talaga at mabuo yung mga kanilang salaysay na pinapanindigan at pinapatunayan at pinapakita sa sambayan ng Pilipino. Bang Mike, maraming salamat sa po. oras. Thank you. Thank you. Jerry Katunying, salamat. Si dating Congressman Mike Defensor na hindi siya ang pasimuno. Hindi siya. pasimuno. Si Levy Baligod. 7:56 ang ating oras. Bayan ka Tunying at ka Jerry. 2 por 2. Bilis ng oras. O yung... Pag holiday pala, no? Bilis ang oras. Oo, totoo. Hindi. Special... Special working. May day pasok, ha? pala. Ay, birthday pala ni Marlene Rodriguez ngayon. Asawa ni Kuya Rene. Happy birthday, Ate Marlene. Happy birthday! Ay! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! About Jack and Diane to Mac. DCRH number 1 Na naman!